So ito na nga, for sure ako, tas grade check siya, nagpapalitan kami ng ID noon kasi lagi sila pumupunta dito sila ni Glyza, sila ni Sandra, tapos grabe, love talaga siya that time, crush ko talaga siya, pero pinasa ko rin siya sa pinsan ko. Tapos alam niyo guys, yung 13 years old ako or 14 years old, dapat unang nakatikim sa akin babae. Ay, una ko natikman babae. Pag nagdi-disco kasi kami, parang feeling ko parang cute-cute ko dati kasi gusto ako ng mga chicks sa sa diskuhan. Pag gumigiling-giling na ako, basta yung ko lapitin yata ako dati. Charming na talaga ako dati kahit pangit ako, kalbo. Ganun sa San Isidro talaga, sinasama ko yung mga babae sa sinasama ko yung mga babae sa eskwelahan, tapos doon Georgie sa akong mga Dili ako maka-Georgie ka maulaw man ko. Pero siguro kung nakatila pag chuletang sa una anak nga mga time, lalaki siguro sa. Hanggang kiss lang ako dati, guys. Alang kayo. Tapos, ayun na. Nung fourth year high school ako, na-inlove ulit ako sa isang second year high school na babae. Yung pinsan ni Diva. Pinsan mo ba siya? Tapos yun, kalaban ko siya sa dance sport, ganon. Tapos text kami dati, nanghiram pa ako ng cellphone, nagre-rent pa ako ng cellphone para ma-text ko lang siya. Tapos sinasabayan ko pa siya pag-uwi dati nung pag-uwi ng galing sa school. Tapos, pag-graduate ko na ng high school, doon ko na na-realize na iba pala ang gusto ko. Election yung dati, tapos may kinakampanya kaming politiko, tapos meron kaming driver na sobrang gwapo niya, cute-cute niya talaga. I think he was 14 years old that time, tapos ako mga 17, mga ganon. Itago natin sa pangalang JR Bacala. In love ako talaga sa kanya dati talaga. I know, alam niya yon. Akala ko talaga siya yung pinakauna kong siya yung mauna kong matitikman. Pero hindi talaga, wala kasi sa isip ko yung mga ganyan eh. Wala sa isip ko yung mga, wala pa sa isip ko yung mga ganyan na mga late bloomer talaga ako. So 16 years old ako noon. Pero nanood na kami ng mga video ng mga bastos, mga ganyan. Pero never pa ako nag-isip ng mga ganyan talaga. Tapos, Virginan ka ba sa una? 15 na siya. Na-inlove talaga ako sa kanya kasi siya lagi nakasakay lagi sa motor niya, sinusundo niya ako lagi, ganyan. 15 pa siya that time. Tapos nung 17 ako, pumunta ako ng Maynila, tapos naputol yung communication namin. Parang in love ako talaga sa kanya dati. Tapos ayun na. Pagdating ko ng 17, wala talaga ako sa utak ko yung trabaho lang talaga ako dati ng trabaho. Hanggang sa inabot ako ng 21 years old, may nakilala akong masahista. Siguro na nagsimula. Tapos meron akong naging jowa. Parang naging jowa ko siya, pero hindi naging jowa. Hindi ko siya jowa, pero babe tawagan namin. Tapos close na close kami. Tapos masahista siya, ako naman parlorista. Tapos sabi niya, magmamassage ka sa amin, just tapat lang ng parlor, ganyan. Ako naman si Gaga, nagpamassage naman ako, wala akong karanasan sa lalaki. Pamassage ako, nagbayad ako ng 400. Tapos sabi niya, gusto mo bang ganito, ganyan? May bunga bulong ni Mayor na extra service, mga ganun. Anong gagawin? Kainin mo yung sa akin. Never pa ako nakakain ng ganyan. Let's see. Kinain ko yung sa kanya. First time ko talaga, 21 years old ako noon, 2010. Grabe. Ang mga bakla dito sa saan, natikman na lahat ng mga gusto ko. Ilang high school pa lang sila hanggang samantalang ako 21 years old, di pa ako nakatikim. Ang anghang. Tapos, yun, nagpamassage ako. Sabi niya, tikman ko daw siya. Guys, naubos yung pera ko, 2,000. Dinayad ko noon, tapos massage to 2,500 lahat. First time ko talaga makatikim ng langit talaga. Paglabas ko talaga, ika-ika talaga ako. Isipin mo yun, 21 years old. Parang feeling ko talaga, yun yung masabi ko talaga na, ay salamat. Masakit pero masarap pala talaga. Tapos, minahal ko naman yun siya. Nasaksak ngayon siya dati, pinagtulungan sa bar, tapos nasaksak siya sa bar, na ospital siya sa East Avenue. Ako nagbantay ng 2 araw, ako naglakad ng mga, anong tawag nun, swa? Love naman po. Oo, ako naglakad na, kasi wala siyang parents so siya nagpapaaral sa mga kapatid niya.
ako naglakad ng mga Swania, ganyan para maka-discount. Para... Semana Santa yun. Ako talaga para talaga akong nanay that time. Tapos napunta rin siya sa kaibigan kasama kong parlorista na babae. So sila nagkatuluyan. Tapos 2013, napasok ako sa isang comedy bar. Gabalik yung takal yun nun. Ha? Kita man sa Davao eh. Eko! Siya yung sa Davao, nagkita kami lang ni Mama Mary, pumunta sa bahay, siya nag-bodyguard sa akin. Gwapo yun siya. Siya sobrang gwapo talaga nung una ko natikman talaga. Tapos, sa Marikina, trabaho ko bilang komedyante na, doon na, meron sumali ng bikini open, tapos naging, maganda lang talaga siguro ako that time. After niya magsumali, hindi na siya umuwi, pala, iba pala type niya. Doon ko naranasan yung madaling araw, alas 3 sa madaling araw, nasa comedy bar ako. Sige! Pag hindi makapumunta dito, mapakamatay ako. Punta ako sa kalsada, tapos papagasa sa jeep, ganyan. Huwag kang mamatay, pupunta ako dyan. Ganyan, grabe, iyak ko, ganyan. Hindi mo ko iyak, galit na. Tapos dumating siya. Tapos akala mo ganito, ganyan, yawa ka, ganyan. Nasandal ako sa bakod. Tapos ginalikan niya ako ng grabe. Yung parang mag-movie talaga, sabi niya, muna yung gusto. Sabi ko, yawa ka. Akala mo yan lang ang gusto ko sa'yo. Piling ko talaga ang baboy ko that time. Yawa ka. Tapos nag-rolling ako. Nag-walling ako. Charap lang. Ganun nangyari sa amin. Paging Alejandro, yawa ka. Siya yung pinakaseryoso kong jowa that time. Feeling ko seryoso naman siguro yun. Kasi inabot ka parang 3 months dyan eh. Tapos, ikaw ba naman yung halikan mo sa parking sa labas? Sa labas yun, di ba? Nagpapalitan kami ng Facebook, nagpapalitan kami ng cellphone. Yung tiwala talaga, ganyan. Kumakain kami dati, itlog lang, Lucky Me lang, noodles, tas pipino. Naglalakad kami sa may NGI sa parang. Tapos sinasabi niya, baby ko to, di ba? Grabe. Baby daw niya ako, proud siya talaga sa akin. Iniirap si Tapos nagiwalay kami. Alang na ang mga tao. Napunta ako ng Japan 2014. Tapos 2015 umuwi ako. 2016 na inlove ulit ako. Pero hindi naging kami. Grabe. Itago natin sa pangalang Kano. Ay, hindi! Siya yung 2012, bago ako pumunta ng Japan, nakita ko pala sa disco dito, nag-host ako sa 2012, nag-host ako dito sa Araw ng Sulana. 14 years old lang siya noon. Sabi ko, sakay ako. Mas matangkad siya kasi half Romanian siya eh. Romanian, Jordanian. Romanian siya, di ba? Ha? Half Romano yan siya. Tapos sinakyan ko sa dalawa sila. 12 years old pa lang yata siya that time eh. 12 pa siya that time. Maroon siya bumotor, sinakyan ko siya. Tapos yun, na-inlove ako sa kanya. Hindi pala ako na-inlove sa kanya. So yun lang, nagkita lang kami ganyan. It was just a one night memory. Tapos, 2016, pag uwi ko galing Japan, hinahanap ko siya sa Facebook. Tapos nakita ko siya, tapos nag-chat-chat kami. Tapos hinahanap din pala niya ako. Buhay pa si Papa noon. Tapos magawa ako ng parlor. Doon siya lagi nagpapagupit, ganyan-ganyan, banding-banding. Wala kaming label pero na-inlove ako sa kanya. So hindi naging kami. Tapos, fast forward, 2017, nasa Manila na ako. Nakilala ko si Ariel. Nasa Malaysia siya, tapos nakilala ko sa social media. 2017. 17. 2017 na ako, fast forward nga eh. Ba't sa Japan wala? Wala. Wala ka naging lalaki? Meron pero Puro fling? sila Koji lang yun, mga fling lang yun, mga gugwapo nun. Half Japanese. Fast forward 2017, nakilala ko si Ariel. 6 months kaming naging mag-on. Wow, 3 months na nanligaw. Tapos 4th month sa rin namin, kumakanta ako sa stage sa stopover. Tapos nagulat ako, may nag-request ng
Ulitin ko sa'yo. Ano nga, sa aking puso, tunay ka nag-iisa. Sabi ko, ay, team song namin to ni jowa ko Tapos kumakanta ako sa stage, biglang may dumarating na teddy bear, bulaklak, cake, ang puta sila pala. Sama ka ba nun? Oo, kami Gwen. Dumating, nagmansari, nag-video call si Ariel, kasi bit-bit yung cake, regalo pala niya sa akin yon. Sayang yung stop toy na yun, no? Broken kasi ako. Hindi, naiwan mo yun. Oo, yakap-yakap ko pa yon. Hindi, ang dumi-dumi na nun eh. Hindi niya kasi Tapos, 6 months kami magjowa online. Tapos, nasa Malaysia siya. Pag uwi niya, nakita na kami. Umuwi kami ng Davao. Tapos, things happened. Naghiwalay kami. Pero 3 months ang inabot ng relasyon namin. Tapos, 2018, after ko mag-Miss Q&A, nakilala ko naman si G. pandemic yun. 2018. Sa pandemic, hindi. 2018, 2019, kilala ko si G. Tapos yun, nililigawan niya ako ng 3 months yata yan. Gustong dumura ni Nilagawan ako ng 3 months. Ayaw ko talaga makipagjowa noon. Okay lang, tikim-tikim, pling-pling lang. Tinitest ko muna yung lalaki kung anong talaga ang gusto sa akin. Kasi hindi ako nagbibigay ng pera sa lalaki. Guys, itong baklang to, hindi ako nagbibigay ng pera sa lalaki. Kusa silang charot lang. Hindi talaga, pero nangungutang sila. Never talaga kasi pag once pinaparamdam ko talaga na hindi pwedeng jowain mo ako dahil sa pera ko o kilala ako, ganun. So hindi talaga ako nagbibigay. Tapos ang sweet nun ni G kasi magugulat ako, mag-text siya, "Saan ka?" Sabi ko na sa bahay, sabi niya, "Dungaw ka sa bintana." Huh? Pag dungaw ka ng bintana, may bit-bit na siyang pizza. Pag Starbucks. Tara, yosi tayo, ganon. Tapos baba ako na Jigjag. Nandun si Jigjag dun eh. Yawa! Tapos ang tawag ni Jigjag sa kanya, Daddy. So may mga ira-ira yun eh. Nung kami ni Alejandro, kayo ang kasama, di ba? Si Gwen siya, si Marian. Nung kami ni Ariel, ang kasama naman is sila ni kayo. Kayo nun, di ba? Nung tayo na Davao, ikaw, si Bakang, ganyan-ganyan. Nung naging kami naman ni G, si Jigjag naman yung Iran nun. So, ang tawag ni Jigjag kay G, Daddy, ganyan-ganyan. Pero si Bakang talaga yung Tapos nag-shooting ako ng movie. Alas 5 na madaling araw. Shooting kami, tapos natapos, "Saan ka?" Alas 12 pa lang, nag-chat siya, "Saan ka?" Nag-shooting kami ng movie dun sa may Harrison Plaza. May kotse yun si G, ganyan-ganyan. Tapos na kami mag-shooting, may bitbit akong una, pagod ako, bitbit kami na upuan, si Bakang, bitbit na maleta, ganyan-ganyan. Bitbit pagdating ko dun andun si G sa kotse, nakaganon tulog. Tapos ko, "Si G ba yan?" Sabi ni Bakang, "Oo." Tapos ginising niya, "Uy, ba't dito ka?" "Inantay kita matapos sa taping." Tapos ihatid niya ako sa bahay. So kasi kausap mo, ba't mo alam? Si Bakang pala, all throughout pala shooting ako, si Bakang pala kinikilig, kachat pala na si G kasi super sand ako na G para sunduin. So parang, awa. Grabe, as in, ang kilig ako that time talaga. Kasi in-expose ka na niya sa mga friends niya. Oo, tapos pinakilala niya ako, ganyan-ganyan. Kailan yun? Birthday niya, Wow. October 20. Ay, November? Hindi, August. October siya. October 20? 16, October 16. 14 siya. 16 siya. 16 siya, October. Oo, tas naging kami nun August 29. Oo. Basta parang garon. August kami nagkakilala. June kami nagkilala, August. Basta, yun mga ganon. Basta, naghiwalay din kami ng birthday niya kasi nag-away kami. Kasi Uy, ang saya ng birthday niya. sobrang saya ng birthday na yun. Grabe ang sweet namin noon. Yung lasing siya, yung tipong kahit sukahan niya ako, yung ganun. Tapos yung ang team song pala namin ni Alejandro is, "Kulang ako kung wala ka." Kinakanta niyan sa stage pag nasa stage siya. Anong kakantahin mo? Kasi nasa bar kami, comedy bar eh. Ito para sa babe ko. Nag-iisa. Ay, yawa! Pinagpalit lang ako sa magbilat. Tapos yung kami naman ni Ariel, ang team song naman namin ay "Sa Aking Puso, Tunay Ka Nag-iisa." Tapos yung kami naman ni G, ang gwapo talaga ng G. Dawa.
Ay ko na ikwento. Basta, ang gwapo talaga niya. Tapos, kumakanta ako noon. Sabi niya, kantahin mo to kasi yan yung kanta ko sa'yo. Ang kanta namin is Forevermore by Side A. Yawa! Napunta siya sa Side B. Sobrang sweet no ni G. Sobrang hindi lang siya matchat talaga. Parang feeling mo cold. Yung ganun. So, inaaway ko siya ng inaaway sa chat hanggang sa nag-decide kami na maghiwalay na lang. And then, pumasok ako after nung naghiwalay kami, na-inlove ulit ako pala. Bago pala si G, na-inlove din ako kay Alexander. Yun, hindi naging kami pero na-inlove ako sa kanya kasi 1 year kaming yung walang kakain hanggat hindi umuwi si Alexander. Yung walang kakain hanggat hindi kami kumakain si, grabe yun. Kasi yun, hindi naging kami ni Alexander, si AJ. Tapos, pling-pling na lang, ganyan-ganyan. Tapos tumasok ng 2021, dumating si Kelvin sa buhay ko. Unexpectedly. Pumunta si Kelvin sa bahay 2021, pero magka-chat na pala kami noong 2019. Tapos nawala ang chat namin kasi na-block siya, nawala siya, tapos napunta siya sa bahay ni Churva. Tapos ulit siya nag-chat sa akin 2021 na. Tapos, pumunta siya sa ng bahay. Ay, ang sarap ng buhay namin ni Kelvin. For 3 months, naging loyal ako. For 3 months, feeling ko babae ako. First time ko magka-live-in. Tapos ang gwapo din niya kasi foreigner, ganun-ganun. Ang gwapo talaga, jackpot talaga ako nun sa kanya. Ano yung pumasok yung Pinay Big Brother. At alam ko talaga na if I choose Pinay Big Brother, something might happen talaga na may mawawala din. So yun, pinasok ko yung PBB. For 3 months, I was inside the PBB. Paglabas ko, yawa, nanapon sila ang dilat. Pinagiwalay kami. 2021. Yan 2022, na yung lumabas ako ng PBB, 2022 January. Umuwi ako March dito sa probinsya. March pala, may nagpaparamdam na sa akin. January kami nagiwalay ni Kelvin. January turning February na yon. Tapos March, nag-message naman to February 26, nag-message si Gio ng Tuldok. February 26, nag-message si Gio ng Tuldok. Sabi ko, hi. Sabi na, gusto kita makilala. Ganun. Sabi niya, ako'y simpleng tao lang, Brenda. Ganun. Ay, ako din naman, hindi. Sikat ka, ganyan. Gusto kita makita. O sige, nandito sa Mindanao. Gusto mo pumunta. O, gusto kita makita. Magpaalam ka sa magulang mo, nandito sa Mindanao. Go, 28. Kinabukasunod na araw. Lumipad sila, pumunta dito. Yawa. Nakilala ko sa mukhang tipaklong. Ang payat-payat pa niya noon. Karga-karga ko po siya. Buot-buot ko po siya na para akong tiyuhin. Lumipas. February. Umuwi siya. March sa kanila. Mag-April or March. Isang buwan sa halos dito. Tapos bumalik ako ng Manila May 15. Nagbigay ako sa kanya ng promise ring. Hindi. Oo, promise ring. May 14 yan. Bigyan akong promise ring. Yun yung sabi ko na pag pumasok ako sa PBB ulit at maging big winner ako o part ako ng Big 4, magiging tayo. Pero pag hindi, ibabalik mo sa akin yung sing-sing na yan. Hiram lang yan. Tapos, lumabas ako ng Pinay Big Brother May 30. So, May 30 lumabas ako ng Pinay Big Brother. Or June 1, lumabas pa pala ako. June 1, lumabas ako ng Pinay Big Brother. Pumasok ako sa Big 5. So, yun. June 1, June 2, pumunta na ako sa bahay nila to formally, nakilala ko yung parents niya. Then sabi niya, hindi pa ba tayo? Ganyan-ganyan kasi ganyan-ganyan. Okay, tayo na. June 2, naging official kami. Anniversary na sama namin. Second anniversary na namin this June 2. Pero nag-iwalay gapon. So yun. May mga regrets ka dun sa mga boys. Meron ka, Ayan, kasi ko yung maganda. May question dapat. Anong regrets? may mga sayang ba? Yung parang sayang. Kay, simula doon sa una, ano yung sayang na dapat gusto mong gawin pero hindi mo nagawa? Siguro kung hindi ako impulsive. Kung hindi ako pala decision agad-agad. Yung hindi ako, kasi At least, sige, go. masyado akong pala decision agad. Pag galit ako, decision, hiwalay agad. Tapos feeling ko, biktima ako kaagad noon. Feeling ko, lahat mga ginawa niya, nasaktan ako ang biktima, kaya kailangan ko makipaghiwalay kasi ang kapal ng mukha mo, sinaktan mo ako, gano'n. So, yun. Siguro kung binibigyan ko yung sarili ko ng chance to give a chance to a person sa pagkakamali niya, kung binibigyan ko ng space yung heart ko
for the second chances or forgiveness, siguro, nagtatagal ako sa jowa ko. So, halos lahat ng jowa ko, 3 months lang. 3 months na talaga nag-iwalay ko. Parang may 3-month rule. Kay Gio lang talaga umabot ng 1 year and 10 months. Ganun. So, kung meron ako pinagsisisihan, yun ay, mahirap akong magpatawad. When it comes to jowa, mahirap pa magpatawad o patawad ba tawag dun? Or matigas lang talaga ako. Ano ba? Maybe because of your personality, pero kasi yung ano ba, Madali ako magpatawad. Mahirap makalimot, pero siguro decision lang talaga ako na ayoko na. Alam mo kay lahat kasi na mahal ko talaga. Kasi ang mahal naman talaga, ang love naman kasi it won't fade away easily talaga eh. So mahal ko pa sila pero hinihiwalayin ko talaga pag nasaktan talaga ako. Kumbaga pagdating sa kaibigan, ganun ako. Pag nasaktan mo ako ganito ganyan, dalagyan ko kaagad ng barrier, boundaries na ganun ka kahit mawala ka na ilang buwan o ilang linggo. After that, magkakabalikan tayo as friends. Mawala na, madali, ma-forget na, wala na. Kaso nga magjowa nga. So, hiwalayin ko kaagad. May boundaries na kaagad. Hiwalayin na tayo, ibablock kita. And then, as time goes by, bigla na lang, kaibigan ko na siya, pero wala na kami. So, siguro kung hindi ko siya hiniwalayin kaagad, maybe, kami pa. Kasi sabi naman niya, mahal daw niya ako eh. Mga ganun-ganun eh. So, yung regrets ko is because masyado akong madaling magdesisyon. Pero kung hindi kami naghiwalay, hindi ako nagdesisyon agad na maghiwalay kami ni Alejandro, hindi ko rin naman makikilala si Ariel. So kung ganun din, kung hindi ko iniwalayin si Ariel, hindi ko rin makikilala si G. Kung hindi ko rin iniwalayin si G, hindi ko rin makikilala si Kelvin. So ganun lang, kung hindi ko iniwalayin si Kelvin at kami pa ng January, hindi ko kikilalanin si Gio ng March, 'di ba? sa kanila, anim? Anim sila? 5. Sige, sa kanila 5. Ano, based on your own feelings be honest, rank 1 to 5. Rank 1 to 5. 5 muna, pang 5. Ano ba, based sa Basta, based love on ko your sila or sa feelings. gusto ko sila? Based on your feelings, kung paano ka naging masaya. 5. Sino yung pang 5? 5 is Ariel. 4. Wala nang paliwanag para walang ano. 4 Alejandro. Siyempre yung pangatlo. Kelvin. 2. G. Then Gio. maraming gusto talaga magtanong. May chance ba? Ole. Magkabalikan. Ni Gio. Yung 5, sabay-sabay sila. Ay! Actually, nakakipagbalikan yung iba. Pero ayoko na. Dalawa yung hindi naman dalawa. Hindi na porso yung isa, pero yung isa gusto talaga, pero ayoko talaga. Kung ako makikipagbalikan sa akin, hindi, kung sino yung gusto kong balikan, may chance ba kami dalawa nung recent? Yung huli. Gustong gusto ko. Sandali lang, ipagpatuloy. Wait lang ha. Sobrang gustong-gusto ko talaga magbalikan kami. Gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto, ayaw ko pa talaga tapusin. Until now, iniisip ko pa rin, tinitingnan ko yung mga videos. Gustong-gusto ko talaga. Pero, the fact na hindi na kami at nakablock siya sa akin at tinanong ko kasi siya, tumulo ilaway ko. Tinanong ko siya that time, pag-iwalay namin, tinanong ko siya ulit, sunod na araw. Tumawag, nag-usap kami. Kung ano ba, final na ba decision, sabi niya, oo, friend na muna tayo kasi ayaw kitang masaktan pa ulit. Kasi habang tayo, sinasaktan kita, nasasaktan kita. Then pag nasasaktan kita, sinasaktan mo rin ako. So ayaw ko magkasakitan tayo. So yun, sabi niya, kaibigan na lang muna tayo. Sabi ko, ayaw ko rin ng magkaibigan muna tayo. Magiging magkaibigan tayo eventually. Maybe, sa mga susunod na buwan, mga sunod na mga araw. Pero yung ngayon, naghiwalay tayo, tas kaibigan tayo. Ayoko. Kasi I'm still in pain eh. Pero pag naging kami pa, yung pain, may develop into love eh. Ulit, mawala yung pain. Pero dahil ayaw niya, ayaw ko na rin. Pero pag nag-message siya ulit sa'yo, pero gumawa siya ng ibang account, Naka-block siya sa akin, wala na kami communication, wala na talaga. Kung mag-message siya sa akin, wala, di ko alam, parang feeling ko hindi. Hindi siya mag-message sa akin. Basta ako, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Sabi ko nga, hanggat di dumarating June 2, yung second anniversary namin, parang hindi ko pa siya kina-consider na hindi na kami. Pero pag wala na talaga yung June 2, wala na talaga. Kasi sabi ko nga kung babalikan niya ako, dapat nung nakaraan pa.
ulab na love ko talaga siya sobra. Pero hindi naman siya gusto ko siya. Ano ba 'yun? I'm hoping. I want to pero I'm not hoping. Gusto ko pero ayaw kong umasa. Yung ganon. Gusto kong maging kami ulit pero ayaw kong umasa. Kasi alam ko hindi na. Kasi masyang Alam ko. Nasa sa mga pag-volleyball. Gago. Wala mo yung ticket. So yun, gusto Gio, ha? Gio. Hindi, ano yun, okay na, tanggap ko na nawala na kami, pero dahil tinanong nyo ako kung gusto ko pa, kasi syempre, ayoko na talagang magjowa pa ng iba. Gusto ko, pag nagjowa ako ulit, siya na lang. Pero kung dahil, ayoko na kasi, hanap na naman ako ng ganun, panglima na naman, tama na yun, tikim-tikim na lang siguro ng iba. Darating siya ngayon dyan sa pintuan ng kwarto mo. Tapos, Ano una mong gagawin? Tatalon. bidila, nata dito ka, ganon. Wala. Iyakap, kikis, pero hindi. Ano ako kagad, bubusongot ako kagad. Hoy, mata dito ka! Tapos alis ka agad, kunwari, busy. Pero kinikilig, deep in my heart, there's a butterfly in my stomach. Ganyan. Oo, hindi ko siya yayakapin yung, gano'n, ano rin. Tumusay ko dire, pumukan mo ako, ganyan. Pero deep inside, gigilop naman ay, kaluluon naman ay. Kulig naman di ay. Paano pa question? Bigyan mo ka ng hatid siya. In another universe, maybe if we're given a chance sa ibang universe, sino sa lima ang feeling mo makakasama mo habang buhay? Feeling ko or gusto kong... Gusto mo makasama habang buhay na kung parang in another universe, pwede kayong magpakasal, pwede kayong bumuo ng pamilya. Sino sa lima ang pipiliin mo? Si Gio kasi, siya talaga yung nagparamdam sa akin lahat nung wala doon sa apat. Pero, kasi, kahit siya nagparamdam, parang may limitation. Ayoko na, may nagbibideo. Gusto ko si Kelvin kasi siya naman yung nagparamdam sa akin na mahal niya ako. Kay Kelvin ko naramdaman yung mahal na ako. Ako, I agree. Kahit walang camera, siya talaga, gustong gusto ko siya. Kaya sa lahat na nagiwalay kami kay Kelvin, ako pinaka nasaktan. Sobra. Kasi hindi ko matanggap, ayaw ko makipaghiwalay, pero andyan na lahat ng ebidensya. Sa kanya talaga ako sobrang nasaktan. Kaya gustong gusto ko talaga siya, pero parang yung ginawa niya sa akin, parang imposible na rin na babalik ako kasi napakatanga ko na nun. Kay G naman, naghiwalay kami ng wala lang. Naghiwalay lang kami. Na okay, maghiwalay na nga lang tayo. Tapos sa kay G din ako nakipagbalikan after 6 months or mga ilang buwan. Naghiwalay kami November, nagbalikan kami ng March 10. Nagbalikan kami. So ilang buwan na nakalipas. Nabalikan kami pero naghiwalay din kami ng April. So 1 month lang din. Kasi hindi talaga hindi kami mag-click. Yung ako gusto ko lagi mag-chat, gusto ko lagi may update. Siya hindi, once a day lang siya mag-chat, yung ganun. Basta lagi nang sinisecure na, andito lang naman ako, love kita, love mo ko, wala naman ko iba. Basta tayo. Ayaw ko ng ganun, yun yung nangyari din. Lahat ng meron nangyari sa amin nung, bukod lang sa pag-cheat ha, never naman nag-cheat si Gio sa akin eh. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sa lahat ng mga sa lahat ng mga binigay na pagmamahal na saya sa lahat ng binigay sa akin ng apat, nabigay lahat ni Gio. Kaso, lahat din ng mga ugali nilang lahat apat, na din kay Gio. Yung ganon. Kaso, wala lang yung pambababae, pag-cheat, ganon. So, yun. Nabitin ako kay G. Kung meron akong gustong ipagpatuloy in the future o makikipagbalikan ako, nabitin ako kay G. Kay Ariel naman, di ko ma-justify talaga yung nagawa niya sa akin. So, ang hirap ibalik talaga. Lalo na kay Alejandro din. Wala silang mga masamang ginawa sa akin na ayaw ko. Sa side ko lang na ginawa na sa naging sitwasyon at ginawa nila sa akin. Ayaw ko dahil sa ginawa nila. Si G talaga, wala namang ginawa si G sa akin eh. Hindi rin siya nag-cheat. Never din niya ako niloko. Hindi talaga. Nagiwalay lang kami ni G dahil parang na-fell out of love or hindi wala na kami communication na proper. Yun nangyari sa amin ni Gio din. Ano siya, palabo ng palabo? O, palabo ng palabo sa hanggang nag-decide kami. Ganun kay Gio. Kaso kay Gio naman, may kasamang issue. May pumasok na issue. Yun yung naging turning point na maghiwalay kami. Yung nangyayari sa amin ni G, kaya hindi ako masyadong nasasaktan na maghiwalay namin ni Gio. Kasi, unti-unti, wala na pahiwa-hiwalay na away-away konti, pahiwalay na.
Tapos dumating yung boom. Okay, maghiwalay na tayo, ganyan. Tapos yung pinaka-bash talaga siya. Yun. So, yun, parang daan-daan yung paghiwalay namin, unti-unting nawala. Kagaya kay G. Pero kay G lang, walang away. May ginawa ka ba talagang effort para magkaayos kayo? May effort para mag-walis kami. Mag-ayos kami ng isa. Nito ni Gio. Ano yung talagang ginawa, sabi mo, hindi ayoko maghiwalay tayo. Hindi talagang gumawa ka ng action. Paano action? Malayo siya eh. Hindi, meron kang ginawa. Hindi, nagpapahiwatig ako na binibigyan ko pa ng chance na wag kunin yung kwintas. Baka sakaling wag muna kasi tayo pa yung ganon, pero wala eh. So nung binigay niya sa akin yung kwintas, sign na yon na okay na sa kanya na walay kami. So ito na yung kwintas guys na pinahiram ko sa kanya. Binigay na niya, it's a sign na wala na talaga kami. Any question? Sino yung Sino yan? Hindi, kasi saksi ako to kay Kelvin talaga. Kay Kelvin talaga Oo, sobra. saksi ako doon kay Kelvin. Nakita ko rin yung effort na yung mga sino pinaka ma-effort sa kanila? Si Kelvin. Yun talagang yung kapag nag-aaway kayo, siya talaga yung nag-first niya. Siya yung gumagawa na para ayusin natin ito pag-usapan. Si Kelvin tsaka si Gio. Si Gio naman kasi, si Gio ang mahilig mag-sorry. Si Gio lagi nanunuyo. Kasi si Gio, Malayo. hindi si malayo. Ayaw niya kasi Ayaw kasi niya ng away. Ayaw niya. pinapatulan niya. Ayaw niya ng away. Ito si Kelvin naman, magkaiba kasi si Gio kasi hindi kami di ba? Magkasama. Si Kelvin kasi pag nag-away kami, personal kasi, di ba? So pag nag-away kami, siya yung bibili ng ganito. Siya yung lalambing sa akin na, yung halikan, yung gano'n, yakapin ako, tapos kukurot. Yung gano'n. He never treated, Sobrang he never siya. treated you as celebrity or as Oo. Never niya akong tinreat as tapos siya, parang siya si Gio din, din siya. Tag nito, straightforward din niya nga, kala mo na, maganda ba ako? Hindi, syempre, hindi ka man talaga maganda. Alangan sabihin ka sa'yo na maganda ka. Di naman talaga. Ang laki-laki ng katawan mo. Ang tayo mong tato. Itim ang kuyukot mo. Hindi ka naman talaga maganda. Sasabihin sa akin ni Kelvin yung totoo. Pero hindi siya masakit kasi totoo. Yung parang ganon. Parang sakit man niya, pero sige, go lang. Ina mo, ganon. Si Kelvin ata yung pinakamatanda. Hindi, 21 lang si Kelvin nung naging kami, 22. Si Ariel. Oo. No explanation na who was the best in making love. Hala, Wala, no need to explain. Sabihin mo lang sino sa pangalan lang. pagdating sa Kelvin. Si Kelvin talaga. saksi dito. Ay, naku na yung bias kasi hindi naman Natikman ka pa rin na. kasi natin nakakasama si Gio. No, kasi si Kelvin, nakasama ko talaga. Pero the sweetest, sweet si Gio, pero mas sweet din talaga si Kelvin. Gustong-gusto kong i-ano si Gio, pero kasi, iba talaga yung ni Kelvin talaga. Puta, natutulog ako, bilang gigisingin ako, babe, ano yun? May dala ako sa yung paborito mo, shawarma. Tara, kain tayo. Tapos kukuha ng suka. Tikman mo to. Ang sarap yun. Ang sarap yan, di ba? Yung ganun. Tsaka yung ikikis ka ng wala ka pa. Tapos hindi pong pagising ko, ikikis ako. Ano ba? Sama ko, wala pa ko toothbrush. Hindi mo na yata ako mahal eh. Ate Gina, hindi ako mahal ni Brenda. Ayaw magpakis eh. Yung gano'n. Yawa! Wala na ba? Pinakasiloso. Pinakasiloso. Wala. Hindi ako pinagsilosan. Yawa! Yung pinakasiloso yun. Hindi sila siloso eh. Siguro dahil hindi ako maganda. Gio de Siluso mo siya. Si Gio lang yung nagsasabi, pero hindi selos. Yo, ito naman. Sabi mo naman sa'yo na, ako lang eh. Huwag ka na mag-chat-chat na ano ba. Pero lambing lang, pero hindi selos. Siguro secure sila na sila lang yung love ko. Yung kahit alam nilang ka. Malandi ka. Walang siloso sa kanila. Siguro, ako yung siloso. Ano yung pinakagusto mong memory sa bawat isa? Isa lang yung nangyari na ayaw mong kalimutan talaga. Kay Alejandro, yung nangyari na ayaw mong kalimutan. Yung ba yung... Bad memories? Hindi. Yung pilit niya akong hinalikan pero ayaw ko. Yung
Ito gusto mo, di ba? Ano naman gusto mo? Tawag! Dili lang ko. Ang pinipilit. Oo. Yan. Kay Ariel. naman, yung pinadalan niya ako ng flowers na hindi ko alam. Saka yung fourth mansari namin. Sa bar, na na-surprise ako. Tapos siningil niya ako magkano lahat. Pero, siya nagpadala, di ba? Di ba? Yung effort na nagpadala siya ng pera from Malaysia. Yun. Kay Kelby. Ay, kay G. Kay G, sa tuwing pupunta siya, tapos dadala siya ng swim. Swim ko ano? Milk tea? Hindi siya milk tea. Siya, pizza, yung gano'n. Hindi, yung susunduin niya ako ng na madaling araw sa shooting. Even yung sa natin, Baras. Di ba? Tapos ito pala, hiwalay na kami noon. Oo nga, wala na kayo, no? Morong yun, hiwalay na kami ni G dahil doon sa coaching utang-utang na 50,000. Hindi ko sinisira, na-broadcast naman to, hindi ko siya sinisiraan na yung about sa 50,000, tapos hiwalay kami kasi hindi ko siya pinautang that time. Kasi about din sa kotse, humiram siya ng 50,000 sa akin para idagdag niya doon sa pangbayad sa kotse na inassume niya kasi kinuha niya yung kotse ng atin niya, kukuha siya ng kotse. Ngayon hindi ko siya pinahiram kasi akala ko din niya babayaran. Tapos yun pala, babayaran niya ako kaagad-agad siguro next week. Hindi ko siya pinahiram kasi ayaw kong magkaroon ng money involved. Tapos nakuha na yung kotse kasi nagawa na ng paraan. Binenta niya yung PSP niya, parang ganun-ganun, mga gadget niya. Yung cellphone niya, binenta niya, nabili niya yung kotse. After that, nakulong kami sa Murong Rizal. Tapos, hindi kami makauwi na madaling araw, alas 4 na madaling araw, alas 5, alas 6 na. Oo, sobrang layo ng Murong Rizal. Wala kami makuha ang sasakyan. Siya lang yung nagpunta para sunduin ako. Nagpunta pa siya ng alas 2, tapos alas 6 kami nakauwi. Tapos sabi ko sa sasakyan, nakaupo. Yun pa yung unang kita namin after maghiwalay. Sabi ko, kasi may communication pa naman kami, sabi ko, ito na ba yung sasakyan? Sabi niya. Nagda-drive siya, tapos gumaganon siya. Oo, ito yung ayaw mo kong pahiramin. Tapos ako naman, I'm sorry. Tapos tumutulo yung luha ko, I'm sorry talaga. Hindi, pero naghiwalay naman Tapos ayun, binangga niya. Tapos natauhan ako, panaginip lang pala ang lahat. Charot lang. Kay Kelvin. Kay Kelvin, lahat ng memories namin sa bahay talaga. Lahat Kasi talaga. nagsama kayo no? Sobra. Lahat ng memories namin with the friends. Ang gaano kakulit siya, kinauyong, kinabakang, grabe. As in, ang saya nun. Lalo na yung pinag-aawayan nila na, hindi porket ganyan si Brenda, wala na magmamahal sa kanya. Tapos yung umiiyak siya, nung gabing yun, umiiyak siya, nagpapasalamat sa akin. Tapos pinatato niya ang pangalan ko dito. Ano nga, yung pinaka? Yun nga, Kelvin. Oo, isang memories. Yung talagang ayaw mo kalimutan. Yung umiiyak siya at nagpasalamat siya dahil binago ko buhay niya. Kasi, kalalabas lang ba niya yun? 3 months. 3 months after gano'n. Yung kay Gia, ano pinaka ano? Si Gio naman, pag hinihipan na yung tiyan ko, Huh? magkakatabi kaming, sa tuwing matutulog kami, nakahiga kami, ano yun niya yung tiyan ko, tapos gagawin niya, yung ganon. Kung gagawin sa iyo yan ng isa sa mga social climber, bakit si Amanda? Mabaho kasi mabaho yung hiningan niya, so may dating. Ano masabi mo sa love? Love? Ano nararamdaman mo? Sa mga love na pinaramdam sa iyo? Naniniwala talaga ako na may magmamahal at magmamahal sa atin. Kaso hindi lang natin alam kung hanggang kailan maglalast. Papunta na ako dyan kinagsabi. That's the lesson. Kaya nga 'di ba, pag grab every opportunity, you need to grab it kasi hindi mo alam kung hanggang kailan siya, hindi mo alam kung mawawala din siya. Kaya gawin mo na lahat kasi hindi lang sa love, sa lahat ng opportunity kailangan mo laging i-grab kasi sabi nga ni Jody Santa Maria, nothing is permanent in this world, nothing will last forever. So if you have good or kung meron mga darating na mga magaganda, savor it because it won't last forever. Tapos pag mayroong mga negative things that happened, mga pagsubok, Embrace. fight for it. Ano parang sabi niya kasi face it because it won't last forever. It will go away. So nothing will last forever. Ganon. So kung meron darating na feeling mo nagpaparamdam sa'yo, ganito yan. Sa lahat ng mga bakla dyan, pag feeling mo may nagparamdam sa'yo, kahit gamitin mo niya pera mo o ano man, grab it.
And then, malalaman mo naman yan eh. Hindi ka naman siguro tanga. Malalaman mo yun kung ginamit mo yun. Pero hanggat pinaparamdam sa'yo na mahal mo, go for it. Then pag naghiwalay kayo, at least, doon mo malalaman naman kasi kung minahal ka ba talaga o hindi eh. Kaya, pag mahal mo, go for it. Kasi wag mo sabihin din na, pag nagmahal ka, magtira ka para sa sarili mo. Kasi there's no certain amount of love. Hindi mo pwedeng sabihin na 100% ang love. Tapos ang ibibigay mo dun sa taong mahal mo is 50, sa'yo ang 50. Hindi mo naman malaman kung 50 na lang yung natitira sa'yo, di ba? Basta kay mahal mo siya. Kasi sabi nga nila, di ba, ang pagmamahal ay parang sugal. Susugal ka, di ba, para manalo ka sa pag-ibig, di ba? Minsan nga, pag nagsugal tayo, nandadaya pa tayo, di ba, para manalo. So, ibig sabihin, you need to fight for your love talaga. Kaya ginagawa mo lahat para manalo. So, yun, pag mahal mo, ipaglaban mo, then parang walang regrets, walang what ifs. Well, sa akin lang naman yun. So, nung naghiwalay kami lahat ng mahal ko, ngayon, ano naman ngayon kung naghiwalay tayo? Ano ngayon kung niloko mo ako, anong ginawa mo sa akin? Ang importante, wala akong hold back na, wala akong sinasabi na, buti pala, sana pala ginaganito ako, sana pala binigay ko yung ganito, sana pala pinautang ko siya, sana pala binigay ko sa ganito. Hindi. Ibigay mo lahat, pero wag naman yung about sa pera naman. Nautot ako. So, yun lang. Hanggat merong darating, kagaya niyan, meron dyan, si Ma'am Shiji, andyan na eh. Meron na sana, pwede naman na eh, naglagay pa sila ng na in 2 years time siguro, saka na maging tayo. Ay, hindi. Pag maramdaman mong love mo siya, gusto mo siya, at naramdaman, the feeling is mutual, go for it, then try. Why don't you give a try? Kasi, Sayang naman yung love. oo. At least, pag naghiwalay, then, iwalay kayo, at least nasubukan nyo, di ba? Oo. Kasi, magiging magkaibigan naman kayo kung maayos naman yung paghiwalay ninyo eh. Mutual yung decision ninyo. Pero kung naghiwalay kayo dahil sa masamang mga bagay, mahirap talaga ibalik at mahirap talaga maging magkaibigan. So, ganun lang naman yun. Pero in time, pag naging okay na, magiging okay din naman. So, yun lang guys. Yun lang ang kwento ng aking love life. So, 40 minutes tayo. Paano ko hahatiin ngayon to? Thank you so much for watching guys. Bye! Kalibangon kay ko.